Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Usually, no, yung napanood natin, hindi na nawawala sa ating society, sa ating community. Ang hirap magpapayat. Yung mga sakit natin, hindi nawawala. Okay? Ang thinking natin, may medication. You will take pills, gagaling tayo. How come? Pagbalik natin sa doktor, bakit parang dumadami yata ang aking mga gamot? So, thinking natin, well, may gamot. Kaso, papansinin ninyo, mas dumadagdag ang gastos. And magugulat na lang kayo, bakit na-hospital na ako? So, ang thinking dapat natin, what we eat, yun ang iisipin natin. Thinking ko noon pagka nag-exercise ako, magiging healthy ako. Yan ang thinking ko noon. Never ko na-imagine na, yung food that we eat, yan ang magpapa-healthy sa atin. Or, yan ang magpapagaling sa atin. Okay. Paano yun? Dok, paano yun? Healthy itong kinakain ko. Yan. So, depende po ito sa mga health conditions natin. If we have gout, fatty liver, diabetes, hypertension, ito yung mga aayusin natin. So, kung nakikita ninyo ako very sa Facebook regarding sa low carb. So, paano ang low carb? Siguro, iisipin ninyo, ano yun? Sino nakarinig na po ng low carb? Okay, marami rin pala. Okay. Dito ko naayos yung health ko. Kaya, then I'm observing many people na may health condition. Tinuruan ko sila, ginide, and it improved their health. Nabawasan ng kanilang insulin, natanggal, oral meds, nawala, natanggal din. Yung dating obese, pumapayat. Yung mga gout, hindi na inaatake. And eto po, ituturo ko po sa inyo. Medyo i-challenge natin ngayon kasi sanay tayo. We are a nation of rice. Lalo na pagka dito sa Bulacan, mga kakanin. Diba? Hindi pwedeng walang kakanin. Okay. But if you have health condition, we need to cut carbs. Okay? Low, not zero, low carb. So, ituturo ko paano sisimulan ito. Okay. This is a lifestyle that we will cut carbohydrates. Okay? Next. So, usual, ito yung mga food that are rich in carbohydrates. Pansinin nyo ang meal natin ngayon. Halos 80% puro carbohydrates. Diba? Pansin nyo, puro spaghetti. O, pasta. Yan. So, 80%. Next. Okay. In low carb, what you will eat, protein-rich whole foods. Siyempre, may vegetable and some fats. Mga healthy fats, these are olive oil, MCT oil, virgin coconut oil. Okay? So, yan yun. Then we will cut the carbohydrates. Pwede tayong pagpilian yan. It's either strict, moderate low carb, or liberal low carb. Okay, when you cut carbs, blood sugar stabilizes. Mapapansin yan pagka nag-check tayo ng sugar. No? Then, insulin level drops. Remember, pag mataas ang insulin, you will absorb or you will store fats.
Pag mataas ang insulin. Pero pagka mababa siya, you will burn fats. Okay? Ayun. Easier to burn fats. If you're doing the low carb lifestyle, then satiety increases. Pansinin nyo, if puro high carbs ang kinakain natin, every 2 hours, 1 hour, 2 hours, or 3 hours, napapansin nyo ba nagugutom kayo? Yes. Minsan, iniisip nyo na yung merienda. Kakakain nyo ng agahan. Ano kaya merienda mamaya? Right? Then after lunch, iisipin na natin merienda sa hapon. Kakakain lang ng merienda, hapunan na. So yan yung nangyayari sa atin when we focus more on high carbohydrates, yung sobrang carbohydrates. Mapapansin niyo yung satiety, wala. Palaging gutom. If you cut the carbohydrates, your satiety will increase. Hindi kayo magugutom. Kaya kadalasan yung mga naglo-low carb, twice a day kumakain. Okay? So, ang breakfast nila, whenever they are hungry. Ako, ang aking first meal, 12 noon or 1 p.m. Yes, matagal na. And even though nag-exercise ako, tumatakbo, 5 kilometer, 10 kilometer, nag-swim, nagbabike ng 50 kilometer to 100 kilometer, ang kain ko pa rin is 12 noon or 1 p.m. Paano yun? Diba? Hindi ka ba nanlalata? Yes. Nung nag-umpisa ako nito, 2019, for 1 month, nanghina ako. Because, tinanggal natin, alam natin, ang carbohydrates are go food. Ito yung nagbibigay ng energy. Meron pang isang macronutrients na nagbibigay ng energy kung pahihintulutan natin. Fats. Obese ako noon. Ang dami kong fats. Okay? So, nung nag-adapt ako to low carb, ang katawan ko, hindi na sugar ang kinukuha niyang energy. Fats na. Then, doon nag-start ang change na nangyari sa akin. Unti-unti, naglulus ako ng weight. And then, yung satiety, hindi ako nagugutom Okay? So, sa umpisa, yes, there will be discomfort, pero ma-address po yan. Titiisin lang natin, meron tayong iinumin na electrolytes. Eat sa low-carb lifestyle, eat when hungry, pero ang kakainin lang natin kung ano yung nasa safe food list. Ano ba yung mga to? Okay? Mga whole nutrient dense food. Tatanggalin na natin ang mga processed foods. Ano ba yung mga processed foods? Mga nasa plastic. Mga nasa lata. Focus kayo sa whole foods. Okay? Next. Ayun. Eat when hungry. Stop when you are already full. Ibig sabihin, kahit may tira pa dyan, please, kung hindi na kayo gutom, satisfied na kayo, huwag niyo lang ubusin. Okay? Or, kukuha kayo ng kung ano yung kaya niyong ubusin lang. Magugulat kayo, once na nagbabawas tayo ng carbohydrates, palagi tayong nabubusog na. Because we are now eating whole nutrient foods. Okay? Then, ang problem natin ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, nagmamadali palagi. Chewing food, 5 times, 3 times lunok. Minsan, tinutulak pa ng tubig You need to chew your food. Savor the taste 20 times or more before swallowing. Ang hirap nun, no? Lalo na pagka late na kayo. Para matulungan natin ang ating tiyan to digest your food, sa bibig pa lang, nag-i-start ang digestion. Mapapansin ninyo, when you chew your food properly,
nabubusog na kayo. Unlike pagka 2, 3, 5 nguya, pansinin nyo kulang pa rin ang pagkain. Naubos nyo na yung pagkain, yung sa plate nyo, bakit pala? Gutom pa ako. Then pagtayo nyo ng pagkainan, pagtayo nyo, ang bigat-bigat ng tiyan. Ibig sabihin, nag-overfed kayo. Overeating. Dapat ang normal is, when you stand, after eating your meal, dapat walang nararamdamang bigat. Natural lang, and alam mong hindi ka gutom. Okay? Kaya pagka tumayo kayo, ang bigat-bigat ng tiyan, nag-loose pa kayo ng botones, ng pants, or ng zipper. Diba? Tinatakpan na lang ng damit yan eh. Hanggang zipper, grabe yun. Nag-overfed po kayo. Okay? We need to help our body digest properly the food that you put inside your body. Okay? Next. So, how many carbs should you eat? Low carb is not zero carbohydrate. Okay? You can eat 20 grams. Strict po yan. So, saan nyo kukunin ang 20 grams? Sa vegetable. Yung vegetable, ang carbohydrates nyo na. Out yung rice, bread, pasta. No? Pwede, pagka may health condition, need natin mag-strict. And we need to be guided. Kailangan magpa-consult muna with baseline laboratory. Okay, 50 grams, that will the voluntary clock. Dok, parang 50 grams. You can have 1 cup of rice a day. That's 50 grams. Walang bread, walang pasta, walang mga sugar food, sugar drink, processed food. Ang lungkot. Dok naman, pakalungkot naman yung pagkain yan. Isang tasang kanin. Okay. Yes, sa umpisa. Pero matutuwa kayo. Bakit? Unti-unti, nabubusog na kayo. Pagka nag-focus kayo sa fish, chicken, takot na takot sa beef. Pero you need just to eat. Okay? Chew your food. Mag-less kayo ng carbohydrates. Pagka nag-focus tayo sa nutrient-dense, the fish, the vegetable, the chicken, the pork, chewing it properly, then stop eating when already filled, full na, hindi na gutom, doon hindi kayo masosobra ng pagkain. Hindi siya nakakatakot. Kung alam nyo kung kailan kayo titigil. Kaya nga, listen to your body. Pagka busog na, listen to your body. Minsan hindi tayo nakikinig. Ang sarap ng ulam. Dadamihan mo pa. Huwag kayong mag-alala. Pwede nyo namang itabi, i-ref. Next time na gutom kayo, pwede nyo ulit makain. Okay? Hindi ito yung, baka maubusan ako. Yan, tingin natin, baka maubusan tayo, gusto nyo makain na agad. No. Listen to your body, wag nating pahirapan. Pagka nasosobrahan sila ng mga food, nahihirapan yan. Okay? 100 grams. 2 cups of rice a day. Usually, pagka mga 70 years old and above, hindi ako strict. Liberal ako. You can eat 200 grams. 100 grams. 2 cups of rice per day. Pwede po yan. Okay? Masanay po tayo. Mas gusto ko pang rice kaysa sa bread. More of processed food na kasi. Ang dami nang hinahalo dyan eh. Okay? Tandaan po ninyo. The more ingredients ang isang pagkain, no? Processed food na yun. Okay. So focus. Kung magli-liberal tayo, rice lang po tayo. But, if you have health condition like diabetes, ano ba nagpapataas ng sugar natin? Yan yung mga food na hindi matamis, nagpapataas ng... Ang common thinking natin, if you're diabetic, mataas ang sugar, yun all sweets, yes, mga dessert, yan yung mga nagpapataas ng sugar. Yes, iiwasan nyo na yan. Fruits,
has sugar. Ang difference ngayon ng fruits, hindi na siya seasonal. So, GMO, genetically modified na po siya. Kaya all year round, yung dating seasonal na fruits, nakakain na natin ngayon. So, ingat po tayo. If you are diabetic, if you have fatty liver, pinapatigil ko na yung mga fruits. Kasi hindi nyo na alam kung ano yung natural. Siguro, kayo may tanim ng prutas nyo, okay na. Kasi naalala ko sa probinsya, pag ako nagutom, aakyat lang ako ng puno, mabubusog na ako. Natural ang mga pagkain nun. Sa puno lang, susungkitin mo lang, okay na. Walang diabetes nun. Bakit ngayon tumataas ang incidence ng diabetes, obesity, fatty liver? Yan, yung sa mga kinakain natin. Kailangan suriin natin ang mga kinakain natin ngayon. Ang problema, ang suri natin pagka masarap eh. Uy, masarap to. Eto yun, pasok sa akin. Pero, pansinin nyo, kung yung health niyo is pumapangit ang health natin, nagkakaroon tayo ng diabetes, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na masasakit na yung mga gout natin, yung mga joints natin, nagkaka-gout. Ibig sabihin, hindi na healthy yung mga kinakain natin. Okay? Next. Okay. Sa low carb, what do we drink? Okay? Ito yung pinaka-safe. Water. Sino yung hindi na water? Dapat water pa rin. Ang majority of our fluids should be water. Ngayon, if you are doing the strict low carb, we need electrolytes. Okay? Combination of yan ng sodium, potassium, magnesium. Yan ang electrolytes. Okay? And, yes, pwedeng coffee. No creamer, no sugar. Dok, sarap nung 3 sa isang sachet. Puro sugar po yun. So, and it is also processed. Much better ang ating inumin, black na lang, no creamer, no sugar. Masasanay din kayo. Parang ako yan eh. Dati may 2 sweetener pa, naging isa, hanggang sa wala na. And ngayon, bihira na ako magkape. Okay? Usually, nagkakape pa rin, pero hindi na yung everyday. Then, tea and cocoa. Okay? Next. Ano naman ang snack? Okay. You can have snack, egg, nuts. Pero ang nuts, handful, and wag daily. 3 times a week. Huwag kayo mag-stock ng nuts, please. Hindi nyo mapipigilan yan. Ang sarap. Magugulat na kayo, mauubos nyo na lang yung yung isang garapon. Isang upuan. Yes, I've been there. Nag-stock ako dati ng nuts, almond, no? Aba, naubos agad. Mula noon, hindi na ako nag-stock. Pag wala ka kasing makita, hindi ka naman nagugutom. Pero pagka nakita ka, bigla ka nagutom. Okay? So, yan. And also cucumbers. Yan, mga pipino. Pwede nyo i-dip sa vinegar with salt. Next. What to avoid? Napakahirap. Doc, sweet tooth ako. Sweet tooth. Ayan. Well, if you are healthy, you want to be healthy, avoid sugary foods. Actually, mahirap gawin to eh. Bakit? Dok, ang sarap eh. Dok, may nagbigay. Ang sarap. Sorry. Okay. But if you have health condition, okay lang kung wala kayong diabetes, wala kayong fatty liver, wala kayong mga health condition. Sige. Okay? Pero if you have or may lahi kayo, yan yung mga sinasabi, lahi ako ng diabetes. Kung ayaw nyo magkaroon ng diabetes,
ng fatty liver, ng arthritis, avoid sugary food, sugar drink. And of course, processed foods, fast food, and starchy foods. Ito yung mga nagpapataas talaga ng mga sugar sa atin. Kaya kung meron kayong health condition na mataas ang sugar, cut nyo na. Kung may health condition kayo na may fatty liver, mataas ang liver enzyme, cut nyo na. Kung may mataas kayong uric acid, cut nyo na yan. Okay? Yes, masusustain pa rin kayo ng nutrient-dense food, hindi yung mga junk foods. Hindi siya, walang ka-nutrition yan. Okay? Next. What is the benefits? Okay, number one is weight loss. When you do the strict low carb, after 1 month, lumuluwang na ang damit ninyo. After 2 months, nag-flatten yung tiyan. Okay? Stay satisfied. And eto nakakatuwa sa low carb. It is a natural caloric deficit. Kadalasan, yan ang ginagawa natin. No? Counting calories. Kailangan mag-caloric deficit tayo. Pero if you do the low carb, the proper low carb lifestyle, it has a natural caloric deficit. Bakit? Hindi ka nagugutom. Kaya, kahit na anong gawin natin, maglulus tayo ng weight kasi hindi tayo kain ng kain. Okay? Then, you can reverse type 2 diabetes. Ito talaga. If you have type 2 diabetes, nag-i-insulin, better to be monitored. Much better yan para malaman nyo ano ang gagawin kung sobrang baba. Kasi pagka sobrang baba ang sugar, nag-i-insulin kayo, lalong babagsak. And yes, may natatanggalan tayo ng insulin, may nare-reverse. Ito yan. May patient ako case, 32 years diabetic, 7 years insulin. In 2 months, tanggal ang insulin, tanggal ang oral meds. Every 3 months, nagpa-follow up, normal ang FBS, normal HbA1c. Namamangha sila for 30 years. In 2 months, bakit na-address ang kanyang problem? Imagine mo yung ginagastos mo sa insulin, sa maintenance mo. In 2 months, wala na. Eh kung alam na natin ito noon pa, hindi na siya umabot ng 30 years na nag-i-inject ng 7 years nag-i-inject ng insulin. 30 years, hindi na sana siya diabetic. Okay? Enjoy new start. Okay? Number 1 is nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. So, we talk about nutrition. Yes? Yes. Yan. You cannot out-train a bad diet. Kahit na anong exercise natin. Ito yung isang example niyan. 60 minutes stationary bike, ang na-burn, ilan? 400 calories. After ng workout, dumaan sa fast food, 10 minutes lang naubos agad. 1,177 calories. Eh, 3 beses siya nag-fast food. So, 3,000 plus calories. Nag-stationary bike lang siya ng 40 minutes lang per day. Very active ako. 40 minutes. Every day, 40 minutes, stationary bike. Wow, very active. Eating my meal 3 times a day. Fast food, 3,000 calories. So, nag-gain. Bakit ganun? Exercise ako ng exercise.
Bakit hindi ako nag-lose? Nag-gain pa ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Kahit na anong exercise natin. Because 80% of our total health comes from the food that we put inside our body. 80%. 20% will be exercise. So, iwi-weigh mo na ano ang magpapa-healthy sa ating katawan. It's not the exercise. Yes, it is 20%. More so sa nutrition. Kaya focus tayo sa nutrition. Yes, hindi natin babaliwalayin ang 20% ng exercise. Importante kasi once you are losing weight, nagsasag ang skin. We need exercise para mag-tone. Okay? So, think pa rin natin. Maging healthy, eat healthy foods. Okay? Next. So, mag-focus kayo when you go to a grocery. Usually, ang healthy food nila nasa labas. Yung nasa gitna, puro process. So, saan yun? Wet market. Doon lang kayo. Focus kayo doon. Alam ko mahirap. Talagang thinking natin once na pumunta tayo sa grocery, sinusuyod nyo lahat yung mga aisle. Pero ngayon, if you want to be healthy, if you want to eat healthy, para sa mga kids din natin, dun tayo sa wet market. Andyan yung mga healthy foods. Andyan yung gulay, fish, yung mga fresh. Okay? Okay, next. Yun, exercise. 150 minutes per week. So, usually, 20-25 minutes per day. Kaya, ang advice ko, 30 minutes maximum daily walking. Pagka sedentary, walking muna. Huwag yung piliting tumakbo ang galing sa sedentary. Next time, hindi na siya sisipot. Kailangan i-enjoy nyo ang exercise. If you are not enjoying ang exercise, titigil po kayo. Kaya sa mga sedentary, walk lang. Enjoy nyo lang ang exercise. Exercise meaning continuous walking. Hindi yung pause, walk ng 2 minutes, titigil. No. You do exercise, continuous walking for 30 minutes maximum. Okay na po. Kaya yung Zumba nyo, yes, need to be regular. Kahit 1 hour lang, regular, every Saturday, sige. Then, yung weekdays, mag-walking kayo. Kahit 30 minutes. Napaka-importante yan. Magugulat kayo biglang, uy, after 6 months, iba ng figure. Lalo na kung 1 year. Kaya wag po kayo mag-focus lang sa annual Zumba. Annual, no? Parang yearly Zumba lang. No. Hindi dahil anniversary, happy 35th anniversary, kaya nag-Zumba, wag ganun. Imagine mo, yearly Zumba. Hindi kayo magiging healthy lang kung yearly yan. You need to have regular and consistent exercises. Ito pa ang isang tip ko sa inyo. Pag tinatamad, the usual is 30 minutes walking. Tinatamad, gawin yung 20 minutes. Gawin yung 15 minutes. You just stand up, lace your shoes, walk. Magugulat kayo, kahit tinatamad kayo dun sa kama, tinatamad, pero nung nag-start na kayo, aba, instead na yung inisip natin na 20 minutes lang, naging 45 minutes. Ginanahan. Because nagsisirculate na yung dugo ninyo. Kaya make it a habit na meron kayong regular exercise every day. Kahit nga stationary walk lang ganyan, no? Daily, nako. Enjoy what you are doing right now. Be consistent. At magugulat tayo
Best version will be after a year or 2. Do not expect after a month may ano na. No. 1 year to 2 years. Yung best version. Okay. Sa mga children, 60 minutes. Okay, ito yung mga problem ko minsan ngayon, no? Kadalasan mga parents, ayaw masugatan ng mga anak. Takot na takot palabasin. Okay? Palabasin nyo eh. Nung bata tayo, di ba? Nahayaan tayong maglaro sa labas. Okay? Kailangan nila ng activity. Kung hindi nyo pinapayagan, let them join mga sports. Kung ayaw nyo sa labas, kung very dangerous yung area ninyo, sige. Pero let them join sports activities. Okay? Basketball, volleyball, badminton. May mga sports na ngayon eh. Okay? Next. Ayan. Ito yung muscle. Yung sa taas, 40 years old, very active, triathlete. Ang triathlete, nagsiswim, nagbabike, nagra-run. Yung gitna, 74 years old, sedentary. Kasi ang thinking natin, senior na ako. Ba't pa ako mag-exercise? Diba? So nakita niyo yung muscle doon. Yung puti, yan yung fats. Nasa gilid. Ayun yung sa gitna, ang puti, halos kapantay ng muscle. Yung sa baba, 74 years old din. Pero, active siya, triathlete. So, anong difference niya sa 40 years old triathlete? Halos wala. Alam niyo, napaka-importante, kahit na senior tayo, we do resistance exercise, we do cardio. Bakit? Mas tumitibay ang buto. Instead of yung thinking natin, if I drink milk, mas titibay ang buto. No. When you do resistance exercise, you do squat. Morning lang, squat, oh. Regularly, you will improve your bone mass density, improving yung strength ng bones nyo. Kaya iwas sa fracture, matumba, iwas sa fracture. Bakit? Sinasalo ng muscle. Tapos, yung balance ng mga nagwo-workout na mga senior, nako, hindi sila yung nagwawabal na kala mo matutumba. No. Umpisa lang tayo sa kung ano yung kaya. Okay? Next. Water. Paano natin ko-compute yung tamang water? Usually, no, sabi natin, 8 to 12 glasses of water a day. Ito sa timbang, sa weight, mas specific tayo. For example, 100 pounds ang weight ninyo. I-divide nyo sa 2. Gawin yung ounces ang unit. Convert to liters. So, 100 pounds divided by 2 is 50. 50, ang unit is ounces to liter. That is 1.5 liters per day. Kasama na po dyan yung mga sabaw, kung nagtsatsaa, nagkakape, ima-minus nyo lang. The rest will be water. Majority should be water. Pagka napansin ninyo, mas majority, ang fluids na iniinom nyo ay may kulay, nadidehydrate kayo. We need water. Okay? So, ganyan pag-compute. Dali na yan. Para hindi kayo na kukulangan or nasosobrahan. Okay, next. Yan. Sunshine. Very, very important. Libreng melatonin po yan. Ano ang melatonin? Helps you sleep at night. So, kung nahihirapan kayong matulog, magpa-araw sa umaga. Kaya yung 30 minutes na walk while exposed sa sunshine. 30 minutes is enough. The best time, 10 a.m. to 3 p.m. Ay, di ba bago mag-8? Ano kayo, baby? Baby po yun. So baby, 1 hour. 30 minutes sa harap, 30 minutes sa likod. Okay? Hubot-hubad yun. So usually,
bago mag-8, napapaso na ang nagbibilad sa baby. Pag kayo napapaso, tigil nyo na. Mas sensitive ang ng baby. Kaya ganun po yung oras. Tayo, hindi na sensitive balat natin. Unless sensitive talaga yung balat natin. Balat baby. Okay. Yes, ang best time is 10 a.m. to 3 p.m. Pero, 30 minutes lang ha. And depending sa melanin nyo. Kung maputi kayo, mas less ang oras. Mga 20-15 minutes. Pero pagka kasing kulay ko, may yan yun, temperance. Kung hindi gutom, wag kumain. Yung iba, vices, liquor. Yung iba, bisyo ba yung palaging kumain sa labas? Yes. Oh, yes. Unanimous decision, yes. So, bisyo yun. Ibalik natin yung, di ba pagka may mga gathering, sino nagluluto? Sa bahay lang. Ngayon, hindi. May gathering, tara, punta tayo. Catering, or punta tayo dun sa resto, fast food. Ayan, alam na alam kung saan pupunta. We need to eat real foods. Yung mga pagkain kasi sa labas, or sa mga catering, mayroong mga ingredients na ginagamit para maging malasa, masarap, at babalik-balikan. Yun yung sumisira kadalasan sa ating health. Okay? Minsan lang naman, ayun. Gaano kadalas ang minsan? Yeah. Pagka may health condition, we need to focus more on healthy foods. Okay, next. Air. Ito yung maganda. Mapuno. Yan ang fresh air. Compared sa city, fog. Bakit? Doon sa mga pollution. Kaya napakaswerte ngayon dito sa Bethany. Ayun. Makulimlim. Maraming halaman. Fresh air po. Okay? Kaya sa Zumba, dapat may inhale, exhale exercises para makuha niyo yung benefit ng fresh air. Next. Wala na yan. No. Yan ang tinatawag ng modernization. Dati, 6 p.m., tulog na. Bago mag 6 p.m., tulog na. Naalala niyo yung mga magulang natin or yung mga lolo't lola, tiyuhin natin? Ngayon, hindi. Tulog ngayon, 12 midnight, 1 a.m. Alam niyo yung, modernization, cellphone, net, yun, mga videos. Ay, ng balita kay Nagsisearch pa kayo. Hanggang 1 a.m., 2 a.m., gising pa kayo. Kaya usually, pagka may problem kayo sa pagtulog, tanggalin nyo ang coffee, tea, cocoa, then turn off your cellphone. Off talaga. Kasi baka may tumatawag si Marites. Mare, nabalita mo yung ganito. Ito, napapanood ko ngayon. Alright? So, early to bed, early to rise. Napakasarap. Yung mga hypertensive, alam nyo, pag inayos nyo yung tulog nyo, bumababa siya. Pansinin nyo lang, magbakasyon kayo ng 1 week. Matulog kayo maaga, pansinin nyo yung BP nyo, gumaganda. Ang ganda ng bangon ninyo. Pero pag kayo palaging puyat, ang sama ng gising. Okay? Next. Last, trust in God. In everything you do, always begin with God and trust Him na lahat ng mga conditions niyo, lahat ng mga suliranin ninyo, aayos. Kasi kung wala kayong trust, nako,
kulang na kulang ang inyong ano. Okay? Always put God first. Okay? Ito, next. So, lifestyle change, mas gusto nila pills, yung mabilisan. Walang nakapila sa lifestyle change. Then, next. Next. Ayan ako dati. Si Pastor Abby, kilala ko niya. Ganyan ako kalaki niya. Next. Ayan. Kung hindi ko na nakilala, kung hindi ko natutunan ang low carb lifestyle, marami akong mga health issues before. Ngayon, naayos siya. So, kung may health conditions po kayo ngayon, you need to change your lifestyle. Marami po akong mga patient, may bukol, kahit saan, nawawala. Diabetes, nare-reverse. PCOS, nagkakaanak. Chronic gout, nakakalakad. Yung may fatty liver, nagiging pink ang liver. Yung worse ang kidney, nag-i-improve. Although, not 100%, but nag-i-improve. When you change your lifestyle, do low carb. And next, please follow Doc Brian Aubrey Castillo, my page. Andyan po yung mga ibang lecture ko regarding health condition, hypertension, gallbladder, mga problem sa health. You can watch. Okay? Ang importante is open-minded po kayo. Because at your present situation, kung hindi nag-i-improve ang inyong health, baka you need something different. At present condition ninyo, nagwo-worsen, dumadami ang medication ninyo, baka kailangan nyo ng bagong pananaw sa paano aayusin ang inyong health. Wala namang mawawala kung gagawin nyo ito. Magulat kayo. Baka yan yung maging pagbabago sa inyo for the better of your health. Marami na po kasing na-improve ang health niyan. Kung etong situation natin, never nag-improve ang health, dumadami ang medication, dumadami ang nararamdaman, try this. Marami po kasi nawala migraine. Dok, hindi maalis-alis ang migraine kahit na anong gamot. Dok, kakambal ko ang fatty liver. In 2 months, strict low carb, nawala yung fatty liver. Okay? Nag-improve, gumanda ang pangangatawan, from obese, naging normal ang weight. Magulat kayo, baka ito ang magbibigay ng bagong buhay sa inyo. Try low carb. Thank you. Yes. If you have questions, sasagutin natin yan. May sagot ako dyan. Sa bawat tanong ninyo. Yes po. Hindi po naman nasunod yung mga ganyan. Pero kasi sa nangyayari, yung mga gustong pumayan, instant gusto papayan, gagamit sila ng yung mga papapayan ng mga, halimbawa po ako, may ginagamit po ako na slimming? Hindi po yun. Sa ating, akapit po siya po yun. Okay, ayun. Pakiano yung mic? Slimming tea? Yes. Okay. Yung paggamit sa po kayo, nawawala ka ng kaya sa paggamit. Parang hindi ka nasyadong, hindi ka nagbubuhin. Ay! Yes, yan po yung effect ng mga product. Pipigilan niya ang gutom. Pipigilan niya. But think of this first.
this is not, na-injured din yung katawan natin. Pagka sobra-sobra kayo, yung kidney natin, yung liver natin, pwede ma-injure. Or, pwede kayo ma-dehydrate. Kadalasan, nagpapaihi sila eh. So, ma-dehydrate tayo. Once na-dehydrate ang katawan natin, alam niyo ba na i-injured ang kidney? Kaya pansinin nyo, pag kami protein ang ihi ninyo, number 1 is infection causing proteinuria, yung protein sa ihi. Yung iba, dahil sa dehydration, nagkakaroon din ng protein ang ihi. Nasisira din ang kidney natin. So, why not do the natural way? Yes. Ang problem natin is instant ang gusto natin. Ang hirap pagka instant, yan yung mga mas maraming damage. Kasi, the best version of your body, of yourself, it will take 1 year to 2 years doing consistent na ginagawa nating pagkain. Consistent exercise. Consistent drinking water. Consistent of doing the new start. Nutrition, exercise, water. Consistent po yan. Pagka hindi tayo uminom ng tubig, hindi tayo consistent doon sa tubig natin, nadi-dehydrate katawan natin. Lalo na dito sa Pilipinas, summertime, mas nadi-dehydrate tayo pag hindi tayo umiinom. Okay? So, may damage pa rin yan, pero pagka naging consistent ka sa ginagawa mo, ang premyo after a year, ang premyo after 2 years. Okay? Mahirap kasi, 1 month, gusto mo na agad. The problem is, appearance ang priority mo. Dapat magsimula ka sa loob ng katawan natin. Palabas. Kasi kung simulan, madalas nga sinasabi sa akin, Dok, lalo akong pumapayat sa low carb. Yun lang ang thinking. Pero pagka tinimbang ko, normal weight. Kasi sabi ko, from obese po kayo. Nung nag-low carb kayo, napansin nila, para kayo may sakit. Pero tingnan ninyo, normal ang weight ninyo. Kasi nasanay sila na eto ang tingin sa iyo noon. Medyo malusog. Alam niyo ba, it will take 1 to 2 years bago mag-adjust yung paningin nila. After 1 year, 2 years, hindi na sila magsasabi ng, uy, para ka may sakit. Hindi. Nagbabago na eh. Ang iba na sasabihin, ang ganda ng kutis mo, ang ganda na ng paano ginawa mo? Eh, hindi niya alam na naglo-low carb or nagbago kayo ng lifestyle. Hindi siya instant. Okay? Mahirap po yung instant kasi mas maraming side effect. Yun yung, gusto niyo agad-agad? Hindi rin po nakakabuti pala yung gano'n. Mga gumagamit ng mga gano'ng pampapayat. Yes. Diba, ayaw nilang gawin yung mga natural way para itinuro niyo po sa amin mga tamad. Kasi lalo, kung halimbawa yung mga nagtatrabaho, wala nang time mga exercise, mga sumba-sumba. Kaya isang ginagamit, yung mga pampaano talaga sa katawan. Yes po, sabi nila, pagod na ako sa trabaho, kaya hindi na ako makapag-exercise. But when you do the correct way of lifestyle change, kahit pagod po, nakakapag-exercise. Kung ano yung time na allowed sa inyo, kaya sabi ko, we have 24 hours of our life. Imagine mo, 30 minutes, hindi mo may bigay sa sarili mo. 24 hours yun, ha? 30 minutes to 1 hour lang para sa'yo. Kaya nga ako, inaano ko sa akin sa sarili ko eh. Kailangan, eto lang para sa akin. Walang i-istorbo dito. 1 hour. 24 hours, 1 hour lang. 23 hours, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa 23 hours. Kaya yun. Dok, meron pa ako isang question. Yes, yung halimbawa yung mag-exercise Zumba, kasi ako po, hypertension po ako. Nagpandas ako magsimula akong mag-Zumba. Siguro, mga 7 years from now, pagka pinagalaan ko budget, mga 3 times a week nagsusumba po ako. Pero di ba, Dok, sabi nyo nga, kapag ang katawan natin ay sobrang nilalabasan ng mga tubig, diba, ihi, pawis, at na-dehydrate, nagkakaroon dito ng cause na maganda sa katawan. Kaya minsan, sa pagsusumba, lalo kung may sakit din po tayo, hindi basta-basta sumba ng sumba. Dahil may nangyayari din po mga nagsusumba, mga hypertension, inaatake, na
Kaya yung mimisang pagsusuba na kapag sobrang labas ng pawis na ano, hindi po din nakakaputi din po yun, parang nabidehydrate po. Okay, when you do Zumba or exercise or mga training, you need electrolytes, not plain water. Electrolytes po. Halimbawa po yung mga Gatorade, ganun po. Process po yan. So, mas maganda yung tinitimpla. Yes. Message nyo ako, bibigay ko sa inyo. Sabihin ko na? Oh. In 1 liter of water, you can put 1/4 teaspoon of Himalayan salt, 1/4 teaspoon of baking soda, or yung ginagamit sa pagbe-bake, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and 1/8 teaspoon of Epsom salt. Tapos during workout, ito yung inumin nyo, mas energized po kayo. Sa totoo lang, pagka water is not enough. Why? When we sweat, hindi lang water yan eh. Electrolytes ang lumalabas sa atin eh. Kaya nga, mas enjoyable ang Zumba or running or jogging kung meron kayong electrolytes. Para hindi kayo ma-dehydrate and mas ma-enjoy nyo yan. Bagong mag-Zumba, Okay. Di ba may rest period yon? Minsan nagre-rest yung habang gumagalaw, may rest. Doon kayo magsisip. Then, balik ulit kayo. Kailangan katulad sa akin, pagka tumatakbo ako, every 10 minutes, nagsisip ako ng electrolytes. When I run 5 km, 10 km, every 10 minutes or 1.5 km, nagsisip ako ng electrolytes. So, depende po yan. Kaya yung iba, hindi nyo tatapusin ng Zumba ng 1 hour bago kayo mag-electrolytes. Dapat in between po yun. Huwag kayong manghihinayang doon sa ilang seconds lang na titigil kayo para mag-sip. Huwag kayong manghihinayang doon. Yes, ano pang question? May question po ako. Kasi, parang routine ko na po na every morning, ang first intake ko is not water, kundi coffee. Is it bad po ba? Hindi naman. Ano po siya? Good naman. And less sugar. Okay, ganito po yun, no? It doesn't matter naman kung mauna ang water, mauna ang coffee. As long as yung fluid intake mo the whole day, na-take mo siya. And majority should be water. So it doesn't matter kung ano yung mauna. Ang mahalaga, na-consume mo. Halimbawa, kung 1.5 liters a day. So dapat 1.5 liters throughout the day na inom mo siya. Pero Dok, wala yung nasisira sa Wala po. kaloob-looban. Wala po. Kasi po marami ako nagbabasa na ganito, ganyan, yung masama yung coffee, ganyan. Well, so, hindi naman po. Kung So, plain black, brewed coffee, no creamer, no sugar, wala siya, hindi siya yung 16 in 1, 30, meron pa akong nakita, 32 in 1. Kung walang ibang mga ingredients, coffee lang, no. Yung nga sinasabi ng iba, Dok, di ba nakaka-ulcer ang kape? No. Ang nakaka-ulcer, carbs. High carbs, sugar. Bakit? Pagka nag-intake kayo ng high carbohydrates or pure sugar, it will decrease your acid sa tiyan natin. Pero acidic pa rin siya. Ilo-lower daw niya ang acidity. Pagka ma-lower yung acidity niyan, nag-o-open yung sphincter, dividing the esophagus and sa stomach. So may tendency lumabas yung acid. Acid pa rin yan. Kaya napapaso yung esophagus natin. And then, doon ka nakakaramdam ng mahapdi. Parang sinusunog. Tanggalin nyo yung... Usual yan, kadalasan, di ba, sa morning, yung pandesal, yung bread. Ang sarap, di ba? Ano po ang dapat? Tanggalin nyo yung bread. Kasi yung malugang o acidic siya, nagbe-breastfeed siya.
Puro high, pansinin yung kinakain niya, puro carbohydrates. Kasi yan yung easy, masarap. Pero kung yung health ninyo ang gusto niyo ma-address, i-lower niyo ang carbohydrates, mag-focus sa real foods, wag process. Madalas ang kinakain niyan, naka-plastic. Puro bread siya. See? So, pansinin nyo, bawasan niya or tanggalin niya itong mapapansin nyo, nawawala. Late na siya gigising, tapos pakakainin ko siya. Kumain na po ako. Kasi sa kwarto niya, marami siya. Oh, yes. Nasa abutin lang niya. Yes, ganun. So, patitigilin ko na siya sa ganun. Sa morning lang. Kasi nga nagpapadede, siguro ang niya, lagi siya... Ganito po yun, masarap siya. Hindi nyo mapipigilan, magtatago lang yan. Alam nyo, dapat maging aware sila. Dapat meron kayong ipapakita na ganito. Kasi hanggat hindi lumalala yung sakit niya, kasi ang nangyayari, magpapa-consult, bibigyan ng pills para lang mawala. Mawawala siya, yes. Pero kung hindi mo titigilan yung ginagawa yung puro high carbs, pabalik up. Ang usual sa mga GERD, minimum 2 weeks ang medication. Maximum 2 months. Diyan ko inaano yan. Pero after 2 months, sige, maximum. Pag tapos na yung gamutan, bumabalik. Yan yung tatanggalin natin. Hindi gamot hindi lang yung gamot ang makakapagpagaling. Why not try the natural way? Bago kayo kumuha ng gamot, natural way muna. Baka mag-improve naman, di ba? Kasi nabanggit nyo, malaki na to. Hindi na to yung pag sinabi mo ganito ganyan. Kasi meron na siyang thinking. Kaya mo siya. Usually nga, ang sinasabi ko, iparinig nyo lang yung mga lecture ko sa Facebook. Parinig nyo lang. May time, maririnig nila, kahit hindi sila nanonood, mag-iisip yan. Gawin ko kaya? Meron nga iba, pagka-diabetic, no? Mag-check kayo ng sugar. Diba, bago kayo kumain sa umaga, wala pang laman, check kayo ng sugar. Pagka more than 100, kasi ang goal is below 100 milligrams per deciliter. Pag tumaas, ano kayong kinain ko kahapon? Okay. Sa hapon naman, sa dinner. 2 hours after dinner, check kayo ng sugar. Ang goal dapat 125 milligram and below. Pagka tumaas yan, 150, 170, ano kayong kinain ko maghapon? Then titingnan mo yan. Aalisin mo yun. Then check ka ng sugar. Pagka nakita nyo nakokontrol na ang sugar ninyo, ay, tama nga. Ito yung pagkain na pag kinain ko, tumataas ang aking asukal. Diabetic ka. Anong problem ng diabetic? Uncontrolled sugar. So, kailangan natin i-control yon para makaiwas sa complication. Maraming complication ang diabetes. Maraming tao hindi alam ito. Anong mga to? Stroke. Kahit normal ang BP ninyo, wala kayong maintenance, normal ang BP. Pero kung diabetic kayo, ang complication niya, stroke pa rin. Kahit normal ang BP, tandaan niyo. Having a diabetes, high risk na kayo magkaroon ng stroke. Heart attack. Kidney disease. Ano yung kidney disease? Dinadialysis. Nagkakaroon na ng protein ng ihi, dinadamage ng kidney, then unti-unti, nasisira na ang kidney. Yung iba, amputation, napuputulan ng paa. Nabubulag. Huwag nyo nang hintayin na manlabo ang mata ninyo, tapos mabulag. Dahil hindi nyo nakokontrol ang sugar. Yung iba, tinutusok ang mga talampakan, ang kamay. Yan yung diabetic neuropathy. Yung iba nga pagka inapak, hindi nila dama ang paa nila. Yung iba naman, sobrang sakit, hindi nila maiapak.
Debilitating to. Huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng ganitong complication. Need to address your high sugar by changing what you eat. Naiintindihan ko, sasabihin na, Dok, ang hirap. Yes, totoo. Bakit? Alam mo ba ang diabetic? Sinasabi ko sa kanila, addict kayo. Yes, addict kayo sa asukal. Kahit isipin ninyo, hindi na kayo kakain nito, pero makaamoy kayo, makakita kayo, hindi nyo mapigilan. Kasi, addict sa sugar. So, paano natin tatanggalin addiction? I-rehab. Paano rehab? Cut talaga yung carbs. Makakaramdam siya ng mga symptoms. It will be addressed by electrolytes and eating. Pero ang kakainin, not high carbs, but nutrient-dense food. Fish, chicken, vegetable. Yun ang kakainin. Huwag kayong kakain ng biscuit, huwag kayong kakain ng mga mga gulay na sa ilalim ng lupa, hindi ko pinapakain sa mga diabetic. Nagpapataas din ng sugar yan. Ano yun? Kamote. Patatas. Nagpapataas yan ng sugar sa diabetes. Kung wala kayong diabetes, okay lang. Pag may diabetes kayo, naku po, stop. Kumain na lang kayo ng gulay na nasa ibabaw ng lupa. Madahon, yes, correct. Doon kayo mag-focus. Kaya akala nyo, bakit hindi gumagaling yung diabetes ko? Inom na ako na ng inom. Healthy na nga kinakain ko. Kumakain ako ng patatas, kamote, napaka-healthy. Kumakain ako ng prutas, napaka-healthy. Bakit dinagdagan yung gamot ko ni doktora? Dati isang gamot lang, naging 4. Yan, pansinin ninyo. When you go back to your doctor and nag-a-add sila ng gamot, ibig sabihin, nagwo-worsen ng sakit nyo. Dapat kasi, nagbabawas. Kung hindi nagbabawas, nagdadagdag. Dati, 1 tablet, twice a day. Naging 1 tablet, 3 times a day. Pagbalik nyo, dagdagan na natin to, hindi gumagaling yung sakit mo. Yung isang gamot, naging 2. Para maging 2 gamot sa isang tablet. Tapos, pagbalik nyo after 3 months, nag-worsen din ulit, hindi pa rin bumababa ang problem ninyo. Yung 2 gamot, naging 3. Pagka ganyan po ang nangyayari sa health ninyo, ibig sabihin, hindi kayo gumagaling. Baka kailangan meron kayong dapat gawin. Huwag natin hayaan na manatili tayo sa isang gamot na hindi rin nag-i-improve ng health natin. Kailangan maghanap kayo ng ibang way. Baka meron pa. Why not try low carb? Ako talaga namangha ako. Kasi itong low carb, kabaliktaran sa tinuro sa amin. So, umpisa nga, doubtful pa nga ako, tatanggalin ko yung kanin? Pati pasta, favorite ko yun. Palabok, tinapay, ako. Alam niyo ho ba, nakaka-20 pieces ako ng malunggay pandesal. Sa isang 1 mug na 3-in-1. Palagi ako may GERD. Tinanggal ko yung tinapay, tinanggal ko yung 3-in-1. Nawala yung GERD ko. Na dati, nagtitake pa ako ng gamot, antacid, mga prazole, 2 weeks, 1 month, 2 months. Tinanggal ko lang yung tinapay. Kasi, much better, lessen ang medication. Why? Kasi may side effect. Marami sa atin ayaw uminom ng gamot. Bakit? Dahil sa side effect, no?
thinkingan nila, no? Yung mga may kidney disease or mga hypertensive. Ay, hindi ako inom ng gamot. Bakit? Sisirain niya yung kidney ko, sisirain niya yung mga organs ko. Alam niyo ho ba, na pag hindi niyo na-control ang sugar, hindi niyo na-control ang BP, alam niyo ho bang sinisira din niya ang kidney ninyo? Kaya kami nagbibigay ng medication to weigh the benefit. Kasi kung magbibigay lang ako ng gamot at hindi ko kayo papayuhan kung ano yung kakainin na tama, no, I am way past advising yung in moderation kasi walang nakakagawa noon. Diba? Kadalasan advice, lahat kainin mo. But in moderation. Move often, mag-exercise. Bakit hindi nag-i-improve pa rin? Okay? So, ang tinuturo ko ngayon is eat what is healthy. Tanggalin nyo ito, bumangon kayo, maglakad. Kahit 30 minutes lang, napakabilis lang nun, sa totoo lang. I-enjoy nyo ang exercise, i-enjoy nyo ang pagkain. Huwag kayo nagmamadali. And unti-unti, mag-i-improve ang health. Unti-unti, bumababa ang sugar. Matutuwa ang doktor ninyo, uy, anong ginagawa mo? Bakit ang ganda yata ng sugar mo ngayon? Sige, bawasan natin. Yung 3 times a day, gawin natin twice a day. Pag ganyan ang advice sa inyo ng doktor, gumagaling kayo sa ginagawa ninyo. Gumagaling ang health ninyo. Huwag nating hayaan na walang pagbabago ang health natin. Sinong kawawa? Mga mahal natin sa buhay. Kasi pagka na-hospital tayo, sino magbabantay? Sila rin. Gastos din. Diba? Yung instead na sa pagkain nyo ginagastos, nagastos sa hospital. Minsan tinanong ko yung isang patient, na ER, magkano nagastos mo? 25,000, 3 hours lang, Dok. 25,000, 3 oras ka lang sa ER? Hay, kung marami lang pera, no? Kung naayos mo ang kinakain mo, naayos mo ang health mo, yung 25,000 sa pagkain mo gagastos. Okay? So, ang importante dito, maging aware tayo. Hindi porket wala tayong nararamdaman ngayon. Pero pagkapansin ninyo, pagbangon ninyo, mabigat ang pakiramdam ninyo, there must be something. Listen to your body. Huwag niyong titiisin. Minsan, sinasabi natin, obserbahan ko muna. No. Ang katawan natin, intelligent. Pagka may nangyayari sa loob natin, nagpaparamdam. Pansinin niyo. Huwag niyong hayaan. Kasi pagka hindi niyo pinansin, magugulat kayo, malaki na ang damage na ginawa. Yun ang iiwasan natin, yung damage. Kaya pagka napapansin niyo, bumibigat ang ulo, bumibigat ang katawan, mag-lessen na kayo ng carbohydrates, mag-lessen kayo ng mga processed food, sugary, mag-lessen kayo, or i-out nyo. Pansinin nyo after a week, ang ganda ng pakiramdam. Mararamdaman nyo yan. Yung Zumba, napaka-gaan. Hindi siya yung hirap. Well, sa umpisa, may hingal, masaya yun. Pero we need to be consistent. Katulad kanina, no? Huwag naman annually. Okay. Magtanong ako. Yes po. Hindi ko alam kung addict na ako. Kung addict ako. Yes po. Kasi hindi ako nabubuhay nang wala akong soft drinks. Addict na. Sa kwarto ko, meron akong 1.5. Pero, hindi po. Ano po yan? Yung regular? Pepsi or Coke. So regular. Yes. Basta bago, halimbawa, pagkatapos ng kumain, gusto ko, iinom lang, pero parang ano
shot lang siya. Okay, yes. Minimal lang. Okay. Para malaman ninyo that you are craving, pagka-cravings, nagka-crave kayo, addiction po yan sa sugar. Yung parang pagkatapos ng meal, you are looking for something, parang may kulang. Na kapag ka na-take mo siya, Ay, yes, thank you. Addiction po yun. Pero nakapatest ko lang, 98 ang sugar ko. Okay, for now. Das ano pa nga, 92 pa. Have a regular blood workup every 3 months or 6 months. Check nyo pa rin para kasi iba-iba din ang katawan ng tao. May iba kahit na anong inom ng mga sugary food, sugar drink, still their blood sugar is normal. Pero hindi ako mahilig sa mga sweets. Talaga naman yung so. Okay. Let's listen to your body kasi iba-ibang hindi porket sa iyo is good, maganda ang sugar, pwede yung iba, no? Pero need to have a healthy. Aalisin ko, babawasan ko lang yun. Kaya mo alisin, kaya sa tingnan. Ang addiction po, no, if you lessen lang siya, may tendency kang bumalik. So talagang... So 50-50 yan. It's either bumalik ka or talagang tuluyan mong matanggal. Much better, cut mo talaga. Para wala yung 50% na bumalik. So, mas matanggal. Ang technique dyan, huwag kayong mag-stock sa bahay. Para may, kung namimiss mo, ikaw mismo maglalakad, bibili ka ng ano. Kasi kung andyan palagi, wala nang stock, bili na ulit. Kasi pa kami namin tindahan. Ganun. Mas naging tindahan na. Ayun, so ibig sabihin, nililipat lang pala sa kwarto. Yun ang tip. Hayaan mo sa tindahan ka na lang kumuha, huwag sa kwarto. Kasi sa kwarto, easy access andyan eh. Although easy access pa rin yung tindahan, at least, yung hakbang mo na papunta doon, mag-iisip ka pa kung kukuha ka ba talaga o hindi. Well, nasa inyo naman, kung ano yung lifestyle. Kaya nga yung mga sa ibang sinasabi ko is, if you are improving your health in this, kung ano yung lifestyle na ginagawa mo, at nag-i-improve ang health mo, stick to it. Kasi yan yung nag-work na sa'yo. Huwag nyo nang baguhin. Halimbawa, high carbs ka, wala ka naman sakit. Siguro, kung nagiging healthy ka. But if nagkakaroon ka na ng sakit, ibig sabihin, hindi siya healthy. Okay, stick. Nakakapag-bike pa ako at 64 years old. 64 years old, nakakapag-bike, wow. Yan yung dapat mindset natin. Bakit? Ang thinking kasi ng iba, pag 60, retirement, ang gusto niya parang nakaupo na lang, nakahiga, nagbabasa ng libro, nanonood ng namamasyal. No. You need to continue doing cardio exercise. Mas di ba? Kailangan continue pa rin yung mga healthy lifestyle ninyo. Hindi yung titigil na kayo doon. Kasi mas maraming sakit ang madudulot ninyo pagka tumigil kayo. Okay? May question si Sir Dan? Yung bang low carb diet po nakakatulong to normalize yung sa thyroid? Okay. Po? Low carb or no carb? Low. Low carb. Low carb, yes. I have many patients, hyperthyroidism, hypothyroidism. Ito yung mga thyroid function, yung hormone, nag-normalize sila, nag-stabilize. Then, unti-unti nagbabawas ng mga medication. Iba naman yung mga nodules, thyroid nodules, when they do strict low carb, properly doing the strict low carb, no? Kasi yung iba, hindi proper yung paglo-low carb. So, lumiliit yung nodules. May isa akong patient, na-cancel ang biopsy. Dahil sobrang liit, wala nang biopsy. So, ang mga nodules, mga cysts, change your lifestyle. Liliit siya.
the natural way muna tayo. Bago yung mga invasive procedure, why not gawin nyo muna ito? Ito muna yung first. Sa medicine, no, may primary prevention. Ang primary prevention, you change yung lifestyle niyo, ayusin yung kinakain, mag-exercise, yes, to improve yung at present health condition. Kung hindi ma-address yan, dun tayo sa secondary, which is usually yung mga ginagawa nila, pagpapagamot. Pero kung malay nyo, gumaling yung problem ninyo by doing low carb. Yes. May possibility ng alisin yung medication. Yes. Kung tama po yung ginagawa, guided, and may reason kasi bakit nagbibigay ng gamot. May reason. And may reason din bakit magtatanggal ng gamot. Kasi ang thinking natin, no, maintenance. Ang sasabihin sa'yo, forever. Sa akin, there's no forever. Ang dami kong patient, ang BP nila below 90/60, hindi ka pa ba magbabawas ng maintenance? 3 medication ang binigay sa kanya nun dahil hypertensive. Pero, ngayon nung nag-strict low carb siya, aba yung BP ang ganda. Below 90/60, palagi. Kaya nagbabawas ako ng mga medication. And still naman, kailangan i-monitor pa rin dahil we have this thing called na rebound hypertension. Meron ako isang patient 2 months without medication, biglang tumaas ang BP. So, binalik ko yung isa, then for 1 month, nag-normalize ulit, tinanggal ko ulit, never na tumaas ulit. Magwa-watch out, kaya kailangan talaga merong doctor kayo na nagbabantay sa inyo. Para pag kami mga problem, maaayos agad. Yan lang po ako tanong po. Masama po ba yun? Kasi yung hipag ko po, napakataas ng kanyang cholesterol. Ang katwiran niya, wala naman daw siyang naramdaman na mga... Hindi tumaas ang presyon dugo niya, pero napakataas ang cholesterol niya. Delikado po ba yun? Okay. Ang pinagit niyo lang is cholesterol. So, what about the sugar? BU and CREA. Kung cholesterol, total cholesterol, triglycerides, HDL, LDL. Tumaas na rin yung Okay. If cholesterol lang, mataas, HDL mataas, LDL, mababa ang triglycerides, nothing to worry. Pero, if triglycerides is elevated, kasama yung total cholesterol, may problem po yan. Nararanasan na po niya yung sa, Yung triglycerides. Ang nararamdaman niya ngayon, parang hapo siya, minsan parang hinahabol ang hininga niya. Okay. Kailangan talaga ng consult yun. Kasi, hindi na maganda pagka kasamang mataas ang triglycerides. Kasi, if your cholesterol is only yung mataas, pero very active ka, nag-exercise, so may mga concern tayo doon. Ayusin natin. Lahat yan maaayos. Huwag yung tiisin, please. Pag kami mga ganito na at meron na kayong mga symptoms, kailangan na magpakonsulta yun. Huwag nyo nang tiisin yun. Yes. Pag ko na yun, napakahilip po sa naalat. Kung magpatis, parang Okay, ito difference ng low carb and high carb. Pagka high carb, our body absorbs more salt. Kaya low salt dapat. But when you do low carb, nagtanggal ka ng rice, bread, pasta, noodles, processed food, you excrete more salt. So, kailangan natin ng electrolytes, kailangan natin ng asin. Yun ang difference. No? Okay? Kaya yung sa mga naglo-low carb na walang idea, mapapansin nyo bakit parang dehydrated ka. Tuyot. Kailangan natin electrolytes to give back yung salt na nawawala sa atin. Okay? And kung nalilito pa rin, consult para ma-address natin yung mga issues. Dok, okay po ba yung oatmeal? Much better ang rolled oats.
Yung niluluto. Huwag po yung instant. Klase pa rin yun. Meron po tayong tinatawag rolled oats. Ayun ang dapat. Yes, niluluto. Kung wala naman pong diabetes, wala naman pong health issues, nasa quotient po yan. So, allowed po ang oats, pero rolled. Hindi yung instant kasi meron na yung gatas, may halo ng asukal. Bakit yung nilagay ko na sa kumukuloy tubig? Oh, yun. Instant, lahat po ng instant Hindi pala. out. Yan yung disadvantage ng modernization. All are instant. Diba? So, sobrang fast-paced ng ano natin, masyadong busy, wala ka ng time magluto. So, pakulo ka lang, ilang minutes lang, 3 minutes, 5. 5 minutes lang, ayan na. So, hindi na sasayang oras mo. Yan ang disadvantage naman. May advantage, may disadvantage. Ito yung disadvantage niya. Ayaw nyo nang magluto. Tamad na. Pero alam nyo, ang pinaka-healthy foods, yung niluto. Yung sariling luto ninyo sa bahay. Hindi yung luto sa iba. Kasi meron yung mga ingredients sinahalo. Wala tayong magagawa. Food business, kailangan masarap ang ibebenta ko para kumita. Kung hindi masarap, lugi. Dok, yung po bang pagkahalimbawa, yung sister ko mahilig sa mga ano to, pag nagluluto siya ng pancit, nilalagyan niya ng mamasitas, oyster Ang sauce, sarap. gulay, mamasitas, oyster sauce. Mabenta ho ba? Hindi po pinakakain ng pizza. Ubus agad? Opo, masarap naman po talaga. Siyempre, masarap yun. Opo. Ako po, di ako naglalagay ng oyster sauce sa pancit na bibis ko, yun lang po. Yan yung mga hinahanap-hanap sa gathering. Uy, asan na yung luto ni ano? Namimiss ko na. Well, sa akin, no, natural way. Pag nasanay kayo sa very tasty mga pampasarap, yung mga dating simpleng luto, adulterated na yung taste buds. Gusto nyo maging virgin, tigilan yung pagtikim niyan. Magugulat kayo. Yung simpleng asin lang, ang sarap. Ibalik ninyo yung virgin na taste buds ninyo. Kaya po yan. Ang dami kong mga patient, nung tumigil silang kumain ng mga malalasa, nagulat sila after a month. Dok, ang sarap pala yung kahit salt and pepper lang. Masarap na pala. Kasi naging virgin ulit yung taste buds. Hindi na siya yung nagiging resistant kasi yung ano natin pagka palaging nakakatikim ng mga pagkain sa labas. Yung mga malalasa, yes. Yung mga hinahalo, yan. Yes, alam ko masarap kasi yun naman ang purpose ng pagluto eh. Sarapan ng niluluto para tangkilikin ang pagkain mo. So, kung food business to, pabor na pabor sa kanila kasi mabenta. Kung sa family naman natin, kung wala kayong health condition, why not kung anniversary naman to? Once a year. Why not? So, pero kung may health conditions kayo, please, take charge of your health. Kayo po ang gagawa ng paraan para maging healthy kayo. Hindi ibang tao. Iga-guide lang kayo pero kayo ang mamimili. Katulad dun sa iinumin ko ba ito o hindi? Kakainin ko ba ito o hindi? You take charge of your health. Kasi tingnan niyo, medical mission, yearly. Bagsak. Pero bakit hindi gumagaling? Yes, we will give free medication. Pero kailangan natin ma-educate, ma-advisean. Para hindi sila yung naka-ano lang sa gamot, nakasalalay. Nagdedepende lang sila sa gamot. No? We need to change yung lifestyle para maayos. Okay? Ano pa po? Alright.
Kung wala na pong question, thank you so much. And hopefully, mag-less tayo ng carbs. Sexy kayo. Mawawala yung mga love handles. Yes po. Nataw ko Ay, sa Lulumboy po. Saan po to? Malapit sa Joners. Sa June. Papasok lang po mga 20 meters lang. Yung palengke, MN Family Market. Katabi po siya ng parmasya ni Doc. Opo. Ako yung may-ari ng parmasya ni Doc. Siya dito. Katabi po niya yung clinic ko. Mag-message po for appointment. No? Kawit mo. Yes po. May clinic po. And may clinic din ako sa Ace Valenzuela every Saturday. Ace Quezon City every Wednesday. Dito po sa Lulumboy, Wala po. ano po ang schedule niyo? Sa Lulumboy, Ano? Monday, Tuesday, Thursday, Friday, every morning lang po hanggang 12. Okay po. Okay po. Okay. Pwede na naman online. Yes. Line. Yes. Much better face-to-face para makita ko kung... Pagka nakita ko ng naglalakad, alam ko na kung anong sakit eh. Yes. Okay. Thank you so much. Hello, hello. Thank you. Bye.